Hi mga kamotel, by the way, this is your Kuya Frank at ang topic natin for today is about kung ano ba yung ginagawa ng management ng motel kapag may nangyayaring mga untoward incidents sa side nila. Kagaya ng halimbawa, pag may mga nategi. Kaya naman kung interested kayo sa ganitong mga topic, so huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang mga kaganapan na nangyayari at totoong nangyayari sa loob ng motel. So ang topic natin for today is about kung ano yung ginagawa ng management sa part nila kapag may nangyayaring mga untoward incident. So yun yung mga bagay na hindi namin pinapaalam sa mga customers namin or sa mga guests namin once na may nangyayari kasi maaring isang kasiraan ito sa sa part namin. First thing first sa ginagawa namin sa mga ganyan. So yan siyempre iskandalo yan eh. Iniiwasan namin dyan yung malaman ng mga guests na naka-check-in sa amin na may tegi sa loob ng hotel namin. Siyempre tahimik lang ang lahat pero yung mga ganong senaryo i-validate muna namin ito talaga bang tegi na yung tao. Siyempre kung baka mamaya is humihinga pa or hindi natin muna siya i-declared as untoward incident. Although medyo suspicious ang dating, so muna natin, i-check muna natin ng maigi. So kung na-found out ng management na ganun po talaga yung nangyari at talagang totally tegi talaga siya, so quiet muna yon. Siyempre, i-report muna namin sa Umaga itatabi muna namin yan. Umaga hindi muna namin gagalawin yung body sa loob ng kwarto. So siyempre, yung investigation later muna po yan. Tatabi muna namin. Tapos ibabakante po namin yung buong floor na yan. Hanggat maaari, hindi muna kami magpapapasok sa kung saang floor nangyari yon. Kasi siyempre, kung may maraming mga guests doon na nag-check-in na pumapasok, maaring malaman po nila na merong ganong klase. So ang tendency po mabubulabog yung mga guests namin. At the same time, baka magsigawan pa yun. At mag-report, maunahan kaming i-report yun sa mga pulis. So syempre, hindi muna namin papaalam yun. Tahimik lang muna. Then after naming i-secure yun, that's the point na tatawag kami ng pulis or pick up nung body. Kung kaya pa naman sa hospital, pero kung hindi na talaga, diretso na sa morgue yun. Siyempre, pag mga ganyang kaso, medyo maselan po yan, bawal po kaming magkwento sa kung kanin-kanino, especially yung sa mga guest. Maaring maging negative feedback po yan sa motel namin. Siyempre, kapag nalaman ng mga ibang guest na uy, marami mga nategi dyan, ganyan, maaring hindi na sila mag-check-in sa amin. So what if naman kung halimbawa yung suspect nandoon pa sa loob ng crime scene at nahuli namin? So ano yung gagawin namin sa part namin? First thing, syempre, hindi namin palalabasin yun. Hindi namin nahayaan na makaalis yun. Kasi once na may nangyari doon at yung nagkaroon ng investigation, sasabit po kami doon. Sabit po yung motel namin. Kasi nga, syempre, paano nakalabas sa amin? Kasi one of the procedure namin sa motel is bawal lumabas ang kahit sinong guest, lalo na pag may kasama siya, na hindi nalalaman ng kasama niya na nasa taas. Siyempre, kailangan magpaalam muna siya dun sa partner niya kung pwede na po siyang palabasin or pwede na siyang mag-check out at maiiwan doon yung kasama niya. So, yan po yung numero 1 SOP namin. So, ang tanong is paano kung nahuli namin or ando doon pa sa crime scene yung naabutan namin na nandoon pa. So, first thing, siyempre, hindi namin palalabasin yun kahit sino hanggat maaari. Makatawag kagad kami ng security guard namin para ma-hold namin into our custody. Siyempre, di rin namin naman yun pwedeng saktan yun or pwedeng, bugin dahil nga siyempre, mayroon tayong human rights. So, kapag nahuli namin yung suspect na yun, muna namin yun, dadali namin sa office muna namin or sa safe area, and we will make sure na yung mga ebidensya makukuha namin is intact at hindi po at kailangan ma-surrender po namin yan sa kinauukulan. So ganun po yung procedure namin diyan. Kailangan syempre mapusasan yan at right ahead kailangan mai-report kaagad yan sa police at may turnover kaagad kasi nga for further investigation and inquest. Ganun po ang SOP namin sa hotel at syempre ang pinangalagaan namin dito is kami ang mabalikan, kami yung masangkot pa yung masangkot yung hotel namin sa mga insidenteng kagayang ng ganon. So talagang may pit kami sa hotel, lalo na kapag may papasok, may mag-check-in na may kasama, sabihin meron siyang expected guest, hindi po namin kaagad-agad pinaakyat yan. Tinatawagan muna namin yung tao doon sa kwarto kung meron ba siyang inaantay na expected guest na paakyat.
bakit kamo, bakit namin hinohold or kailangan tawagan muna. Ang aming dahilan kaya hindi namin agad-agad pinaakyat dun sa kwarto kasi baka mamaya may masamang gawin or hindi niya talaga totally kakilala yung gustong umakyat na yon. Kaya kailangan mo nang matawagan yung guest na nandun sa kwarto. Kung meron ba siyang expected guest, sasabihin namin yung pangalan. Tapos kung identified naman niya na na kakilala niya nga at talagang may inaantay siyang expected guest, at natukoy niya na kung tama ba yung pangalan, that's the time pa lang na pwede nang umakyat sa kwarto yung guest na yon. Kasi iniiwasan namin dito yung may mangyaring untoward incident, krimen, or kahit ano pa pong mga bagay na hindi maganda na kagaya rin po ng mga nakawan, mga taong kunwari nagpapanggap na expected guest sila nung guest. Halimbawa, lumabas sila pareho tapos may isang bumalik. Syempre walang tao sa kwarto. Sasabihin niya, pinabalik lang ako ng kasama ko, may pinapakuha lang. So kapag hindi namin talaga na-identify or hindi namin nasigurado na siya nga talaga yung kasama ng guest na yon, hindi namin basta-basta papapasukin yon kasi baka mamaya magnakaw yun sa loob ng kwarto. Mini-make sure po namin na siya po yung nandoon sa guest list namin or siya talaga yung andun yung ID niya at identified namin na siya talaga yung kasama. Tapos sa point na pwede siyang bumalik. At hangga't maaari, yung principal guest po talaga yung pwede lang umakyat doon kasi para sa kasiguraduhan na walang mga gamit sa loob. So balik po tayo dun sa mga untoward incident. Medyo medyo masailan po yan. Mahabang investigation po yan. Dumadating pa yung SOCO dyan, dumadating pa lahat iniimbestigahan. So inaalam po lahat. So gagawa kami ng incident report, kaming mga OIC or supervisor. So i-report namin lahat kung ano po yung mga napansin namin, ano po yung mga findings namin sa sa pangyayari na yon. At the same time po, inahalungkay po lahat ng niyan. Pati yung mga CCTV namin, lahat yan inaalam, kailangan naming masubmit yan. Kailangan namin maipakita sa kanila kasi nga yun yung mga ebidensya na maring makalap nila or mag-lead po doon sa ikahuhuli ng suspect. Kung regular guest po kayo doon sa hotel tapos may nangyaring insidenteng gano'n, wala po kayong mapapansin na nagkakagulo at nagkakaroon ng komosyon dahil nga smooth po yung pag-handle namin ng operation na gano'n. Maaari hindi namin pinapaalam yan, hindi namin, quiet lang kami dyan kasi kapag may nakaalam yan at nalaman nila na may ganito nga, magkakagulo, magkakaroon ng pag-uusisa o usyoso na kung saan mabubulabog yung mga iba pang mga naka-check-in. So hanggang sa muli, ito nga pala ang inyong Kuya Frank. Ingat po kayo lagi and God bless. Finding time a single